Ay matindi itong barangay hall na ito. Talagang bangketa at kalsada ang sinakop. Huwag naman sana mangyari, pero paano kapag nagkaroon ng sunog? Paano papasok ang bumbero dito? Dito tayo sa looban, kung inyong mapapansin, meron ding poste ng basketball ang nakafix dito sa mismong natitirang kalsadang iniwan nila. Uy, 9.7 million pala ang budget dito. Palabas na tayo ng Rizal Avenue at talagang malaki po yung pinagbago ng kalye na ito. Lumiit, dito maluwag pa. Isang mapagpala at magandang araw po sa ating lahat, mga kababayan ko at mga taga-Batang Maynila. Ngayon po ay may pupuntahan tayo dito sa bahagi po ng Santa Cruz, Maynila, at binabaybay po natin ang kahabaan ng Rizal Avenue. Pa-southbound po tayo. Dito malapit po sa may LRT. At kakanan lang po tayo dito sa malapit sa may eskinita na malapit dito sa Rizal Avenue. Bali meron tayong titingnang barangay. May nalaman po tayo na isa daw pong barangay hall ang nakatayo sa mismong bangketa, at hindi lang sa bangketa, maging kalsada po ay nasakop nito. Dito lang siya malapit sa may LRT Abad Santos southbound. Kapag nakakita kayo ng ganitong waiting shed, ay malapit na po dito yung eskinita. Ito, kakanan na tayo dito. At yun nga, sa malayo pa lang ay kitang kita na po talaga, mga kababayan ko, mga taga-Batang Maynila, yung barangay hall na ito, na mismong bangketa po at kalsada ay nasakop. Kayo na po yung humusga, mga kababayan ko, mga taga-Batang Maynila, kung tama po ba yung ganitong struktura, ganitong pagpapatayo ng isang barangay hall sa mismong bangketa at pati po kalsada ay nasakop na. Ngayon, babalik tayo sa nakaraan. Titingnan natin, sisilipin natin kung ano nga ba yung dating hitsura po ng lugar na to, niyang tinatayuan po ng barangay hall na ito ngayon. So tara, samahan nyo po ako, babalik tayo sa nakaraan. Alright, and balik tayo sa nakaraan, mga kababayan ko. Ayan, Rizal Avenue, ayan yung northbound, ayan yung LRT Abad Santos. Ngayon, malapit lang po dito yan. Ayan, dito sa kaliwa natin, ayan po, yung iskinita na ito. Kung inyong mapapansin, ay may barangay hall na po talaga dito, no? Matagal na. Siguro around itong taon na to. Wala kasing nakalagay po dun sa siguro around mga 20, siguro mga 2023, ganyan po, no? Or 2024. Ngayon, pasok naman po tayo sa looban. Nandito tayo ngayon sa may Orion Street. At sa kahabaan nga po nito, dito natin sa kantuhan ng Orion Street at ng Samal Street sa kaliwa po natin. Ayan. Hindi ko lang alam kung ito ba ay sakop ng Samal Street, yung kalye na to. Ayan, ito. Kasi hindi natin makita sa location So siguro dahil nga sa matagal na nakatayo tong barangay hall na to, hindi na rin siguro na isama or hindi na naipabilang sa ng kahit na anong pangalang street dito. Kung yung mapapansin ay mukhang matagal na nga po itong gusali na to, no, na nakatayo dito. Ayan. Ibig sabihin, yung nakikita nyo kanina, na-renovate lang, no? Or hindi ko alam kung tinibag itong luma na to, tapos tinayuan ng bagong gusali. Or, yun nga, ni-renovate, inayos lang. Pero imagine 9.7 million para doon na meron na nakatayong gusali at re-renovate mo na lang. So kayo na pong humusga, mga kababayan ko. Bali makikita po ninyo dito na halos third floor pala itong barangay hall po na to. So dati may gate pang nakalagay din dito pala, no? Ayan. So kahit siguro tricycle, no, ay hindi makakapasok dito. Kasi pansin niyo dito sa dito sa part na to, may mga poste, may poste ng kuryente, may poste rin ng ring ng basketball court dito. So paano pa makakadaan dyan, lalong-lalo na yung bombero in case of an emergency ay mahirap makapasok yung mga magre-rescue, na wag naman sana mangyari po, di ba? Ngayon po, pasok tayo dito sa mga eskinita rito para sa mga kalye-kalye po dito para makita din natin yung kalagayan po ng lugar na to. Ayan, maayos pala tong lugar na to, no? Maganda. Kung yung mapapansin, maganda yung kalsada, maganda mga tahanan nila dito, maayos po, no? Ibig sabihin talagang busy rin po tong area na to, no? Maraming mga bata, maraming mga residente po ang nakatira dito.
So kung ganun, dapat hindi hinaharangan yung mga ganong klase ng bangketa ng kalsada dahil yan po ay daanan, katulad nun malapit siya sa Rizal Avenue. So kung re-responde nga no yung mga emergency, mas madaling makakapasok yung mga emergency vehicle katulad nga ng ambulansya, ng bombero, 'di ba? So hindi na sila iikot pa dito sa may part ng Samat Street. So doon na sa mismo iskinita na yun, kasyang-kasya na sila. Yan. So ngayon kakaliwa naman tayo dito sa bahagi na to. Hindi na natin malaman kung anong street po ito. Ayan. So dire-diretso lang tayo dyan. Pag kaliwa po natin, dyan na yung Orion Street. At doon na natin makikita yung mismong barangay hall po na nakatayo sa mismong bangketa at kalsada. Yung mga ganitong klase ng kalsada katulad na nakikita nyo ngayon, sa tingin ko okay lang naman yung ganyan. At least hindi naman siya talagang busy street, no? Parang na rin siya, no, residential area. Yung mga naka-parking na yan. Wag lang yun talagang sobrang busy na labasan ng tao, di ba? Ito talagang sa tingin ko, kayo ba mga kababayan, okay lang ba sa inyo yung ganyan, no? Kayo na po humusga. So kakaliwa tayo ngayon dito. So pagkaliwa natin, sa malayo pa lang makikita na po natin yung mismong barangay. Ayun, yung kulay green na yun. So mapapansin po natin may mga naglalaro ng basketball. Nakita din naman natin na may oras din naman po, no, yung paglalaro dito. So hindi naman siya buong araw ay pwede ka maglaro. May nakita tayong oras na meron lang dito. So inyong mapapansin, mukhang ginagawa po, no, or nire-renovate siguro itong bagong gusali na ito. Kasi pansin po ninyo, ayan, mga bago pa pinipinish. Tapos may nakapaskil pa rito, ayan, 9.7 million pesos multipurpose building ulit. Katulad ng mga ginigiba sa barangay 313, no? Pare-pareha sila, multipurpose. Yan. So 9.7 million pesos yung budget po sa, di ko alam kung kasi hindi naman bago Nakita naman natin dun sa nakaraan, dun sa video na may gusali na talaga rito. So wala tayong idea kung ito ba ay bagong tayo, giniba yun dati, or nirenovate lang po tong gusali na to. 9.7 million pesos. Ano po ang inyong say dyan, mga kababayan ko at mga taga-Batang Maynila? Ayan, ito palabas na tayo. Ito po talaga dapat kaluwag yung kalsada rito, yung kalye na ito. Kung yung papansin, paglabas po dito, Rizal Avenue na po to mismo. Main na po to, main road na to, mga kababayan, no? Mga taga-Batang Maynila. So talagang kayo na po ang bahala ang humusga. Ano po ang inyong reaksyon, ano ang inyong komento sa isang barangay hall dito sa Santa Cruz, Maynila na nakatayo mismo sa bangketa at kalsada. Comment down below kayo dyan, mga kababayan. Again, maraming salamat po sa inyong pagsama, panonood, at please like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel, One Manila TV, for more updates dito sa Maynila. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Thank you po and God bless sa ating lahat. Manila, God first. Tulungan natin si Mayor Isko na maging maayos muli ang Maynila.